Ruby. Baby Toby. Good morning, Bangga. Good morning! Bangga Bingo Plus Bingo Panalo! At dahil nandito na nga si Bingbing, oras na para tayo ngayon ay maglaro ng Pinoy Drop Ball. Dito yan sa ating Pangga Bingo Plus Panalo, natin sa atin ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kaya naman, eto na nga. Ihuhulog na natin ang mahiwagang bola na mukhang egg yolk, no? Manood na kayo sa ating Facebook Live, Energy FM 106.7. Okay? Holla! At ayun na nga, tumatalbog natin. Ito ay tumigil sa King of Hearts, di ba? Kaya naman, abang-abangan nyo na mamaya ang paroleta ni Kuya Chico. Dahil nga naman, mamaya pwede kang manalo ng 500 pesos, di ba? At kung ikaw ay papala rin, no? At napakaswerte mo. 1,000 ang pwede mong mapanalunan, di ba? Para yan sa ating Pangga Bingo Plus Panalo, natin sa atin ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Thank you, Bing Bing. Oy, good morning. Magsalita ka nga. Hi! Wow, grabe naman yung hoy mo. Bakit? Ay naku, parang kakaiba naman yung hoy mo, Lindsay. Parang normal lang naman sa akin. Normal lang ba sa'yo yun? Lagi mo ba yung ginagawa? Gabi-gabi, mayat maya? Lately, hindi nga. Ay, hindi. Naawa na nga ako sa sarili ko eh. Anong meron? Bakit? Huwag mo nang itanong. Bakit? Ang aga-aga, Toby. Sige nga, sabihin mo nga. Ayoko. Ba't ayaw mo? I don't wanna Eto, share laging my ayaw personal mag-share. life. Like, it's my Hais, personal life. ang hina ko naman sa'yo. Huy? O bakit? Napatigil. Huy? Iniisip kung ano yung mga ginagawa para sa akin. Tigilan mo ako. Uy, kamusta ka naman, DJ Lindsay? Hi! Sa magandang morning sa napakagwapong DJ for today's video. Eh talaga ba? Gwapo ba ako? Oo. Parang hindi ako naniniwala. Oo. Pag ikaw kas... Hoy, oo, sa hindi ako maniniwala. Ganun. Loko to, ha? Ano ka ba? Anong noko ba? Ang fresh mo nga, oh. Bagong Siyempre, pulbo. nagpulbos ako. Kaya nga. Oo, pag hindi tayo nagpupulbos, ano ko, tsaka-tsaka natin. Uy, grabe ka naman. Di naman. Eh, totoo naman na. May nagtatanong nga sa'yo dyan, oh. Di ba? Ang pogi mo daw sa Huy, hindi. social media. Eh, syempre, may filter kasi. Hindi naman. Ikaw masyado mong naman. dinodown yung sarili mo. Eh, totoo naman Hindi eh. totoo yan. Syempre, kapag sinabi kong may itsura ko, eh, ano expect nila? No! What? What? Anyari sa'yo? Pero alam mo, sabi nila, 7-footer daw talaga ako. Saan banda? Ha? Ito, 7-footer naman talaga ako. Large intestine. Di ba mahaba Oh, talaga mahaba large yun, intestine actually, natin? Oo. Pero 7-footer naman talaga ako. Baka doon nga. Hindi, 7-footer talaga ako. Oo nga, tama ka Yung dyan. height ko. Oh. Hindi naman, di ba 6'1 lang? 7 ka Hindi, naman 7. Gusto ko 7. Matangkad ka pa kay Kai Soto. Oo naman. Grabe. Ako ba? Ganun talaga ako yung mga higante. You know, minsan nga sumasayad yung ulo ko dito sa ano eh. Sa pader natin eh. Ay, pader. Kisame pala. Ano ba yan? Bubo. Ano ba yan? Ay, no. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang umaga mo, DJ Lindsay? Masaya naman ang umaga. Masaya. Ganun pa din, walang pagbabago. Oo. Eh, huwag ka magbabago. Talaga ba? Oo. Alam mo, ikaw kasi yung pinakamabait na DJ na nakilala ko. Ay, Nung sus. una masungit, oo. Kasi napakabait-bait mo. At balita ako, manlilibre ka daw ng kape. Ano ba? Ay, ano, gusto mo? Ayoko niyan. Nakalimutan ko, layo. Oh, gusto mo kunin ko pa? Wag na. Hindi, nakakahiya ng mga sa'yo eh. Okay lang. Pinamukha mo okay pa sana, malayo, hindi mo makuha. Okay lang. Kasi isipin mo, magiging gentleman ako kasi napakabait ko. Hindi nga, okay Kasi kapag lang. hindi ko kinuha, huhusgahan mo ko. Nagkape ka na ba? Hindi pa nga eh. Oh, bakit? Hmm? Bakit? Kasi alam ko manlilibre ka. Bakit ako? Ikaw nga yung sumweldo na dyan. Ako wala pa akong sweldo. Ano ka ba? Wala na akong sweldo. Oh. Ubus na. Ako matagal nang ubos.
Ako, Toby, said na. Nako. Pigilan mo muna yung Hikahos na, kakapalibre mo. hikahos na. Kaya naman, shoutout sa mga pangga natin dyan. Nasa sahod ngayong araw na ito. Hoy, Oo nga, kasi at 30 nga pala ngayon. Ay, nako, Toby, ang bad news manlibre. dito. O bakit? Syempre, ngayon din ang release ng mga bill ng Meralco. Actually, yun nga. No? Diba? Ang saya-saya Katapusan. natin. Tama ka dyan. Ang saya-saya natin dahil sa sahod na tayo, makapagwalwala na tayo. Kaso ngalan, ngunit, subalit at tapwat. Ang daming bills, ang daming bayarin. Diba? Ay, nako, credit mahirap card din. pa. Oo. Sa mga pangga natin dyan, may credit card. Diba? Oh, Kasus hindi nga credit card yung mga loan na yan sa mga app. ayun pa, isa. Yan hindi na, minsan may mga tao na hindi na talaga nagre-rely sa credit card. Mm-mm. Kasi ang dami ng streams ngayon kung paano, saan ka pwede manghiram. Oo, at yung iba ba dyan, tatakasan pa. Uy, wag naman. Tigilan nyo, ha? Oo. Binibigay nyo dyan yung address nyo, yung ID nyo. At saka kapag kailangan mo siya for emergency purposes, yan yung Actually. madali mong malapitan Mm-mm. di ba? Yung mga ibang applications. Tama ka dyan. Oo. Lalong-lalo kapag biglaan may na-ospital, wag naman sana, Ay, no? wag naman sana. Oh, kailangan yung pambayad yun. Diyan yung unang well, para sa akin lang naman, Mm-mm. iba-iba naman tayo. Yan yung unang yung pwedeng lapitan. Yes. At pindot-pindotin, tapos maya-maya may cash ka na agad. Tama ka dyan. Ang hirap kasi kapag sa tao ka pa na nangutang no? Oo. Kasi una sa lahat, baka masira pa yung friendship nyo. Ay, totoo. Kasi unang-una kang lalapit dyan sa mga kaibigan mo Totoo. Mari ako, nagkaroon ako problema, di ba, sa pera. Mm. Kaya ako unang lalapit? Sa'yo. Okay lang. Di ba? Okay lang, oo. Pero at the same Sasagutin naman time, kita Wala naman problema Sorry, Toby. Ako din walang pera. oo nga pala. Sorry, Toby. Mali ka ng nilapitan. Same nga pala tayo. Pero kung kailangan mo ng moral support, okay lang. Nandito ako para sa'yo. Ganyan. Syempre. Oo. Diyan mayaman si DJ Lee. Moral support. Yan. At syempre ako rin naman. Doon din Totoo ako yan. mayaman. Naiintindihan ko kaya nga kapag nagka-problema ako financially, alam ko na sa isip ko, wala akong maaasahan kay Toby. Oy! Wala akong maaasahan kay Toby. Next. Okay, next. Grabe, ang Ganyan. sakit ha. Okay, next. Hindi, Hindi at naman. least naging option mo ko. Oo. Inisip mo ko. At least Okay na sa akin yun. Pumasok ka sa isip ko. Yun yung mahalaga doon. Mas masakit kasi kapag hindi pumasok sa isip mo yung isang tao. Totoo. Kapag pagdating sa pera. Yung tipong, ay si Toby, ay walang pera yun Okay na sa akin yun. Sige. Okay na sa Ay akin. si Toby, Positive na yun. Positive. ay magpapalibre nga pala to, walang kwenta to. Next. Ganyan. Uy, okay na yung sa nagpapalibre. Wag naman yung walang kwenta. Sige. Ang sakit. Sige, walang silbi to. Yan. Hindi makakatulong to. Okay naman yun. Walang silbi to, hindi makakatulong to. Oo. Di ba pwedeng, ay, medyo gipit to. Ganun na lang. Ganun din yun, walang tutulong din, Pero walang silbi. Pero at least naman, hindi ganun kabigat yung words mo. Bakit ba ayaw mo na mabibigat? Alam mo sa buhay na to, Toby, dapat masanay ka na tanggapin yung mga mabibigat na bagay para hindi ka masyadong binibaby. Ito na naman tayo sa Words of Wisdom ni DJ Lindsay. Totoo Lindsay yan. mo, ha? Dapat matuto tayong tanggapin yung mga masasakit na salita. Oo na! Kasi ang mundong ito ay isang harsh na mundo. Palibasa kasi ang harsh mo. Well, sanay ako sa harsh. Hardcore. Hoy! Kaya nabuo. Hoy! Anong hindi nga? Ako. No. Alam mong nagsisinungaling si Linday kapag yung pitch niya ay tumataas. Hindi. Hmm. Next na nga. Okay, next. Anyway, ano plano mo this weekend? Yun nga, makikifiesta. Tapos, yun lang, magpapahinga lang. Parang wala naman pahinga kapag gantong sitwasyon. Siguro, oo. Kapag ikaw ay isang mom. Pero syempre, ang fulfilling niyan sa pakiramdam. Oo. Gusto mo ba maging mom? Ayoko maging mom. Dad, gusto ko maging dad. Baka lang, gusto mo maging mom. Gusto ko maging dad, pero hindi pa sa ngayon. Okay, ayoko pa sa ngayon. Oo. Okay, Pero gusto ko naman magkaroon ng anak. Alam mo, isipin mo kasi, no, yung dugot pawis mo nandoon, no, bit mo, tapos ngingiti sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam nun. May lalaki ba na ayaw magkaroon ng anak? Oo, merong ganun. Meron. Oo, may mga kilala ka? lalaki. Wala akong kilala. O, paano mo nasabing merong ganun? Pero sa mga ibang tao, Ito, merong... labo mong kausap. Ay, hindi, meron akong kilala. Ayaw niya magkaanak. Ayaw niya magkaanak. Dahil... Pero surprisingly, na gustong-gusto niya sa ibang mga bata. Oo. May ganun. Si John Cena. John Cena. Oo, yung wrestler. Now you Oo. see... Ano? You can see me. Now you see me. You can see me. Actually, ayaw niya daw nun. Talaga? Oo, surprisingly, no, kapag sa Make-A-Wish Foundation,
lagi siyang nandun. Gusto niya sa mga bata. Yung Tumutulong palagi siya sa mga bata. Pero ayaw niya ng baby. Wow. Nung sarili niya. Really? Oo. Kasi, well, may mga tao talaga na ayaw ng baby. Pero, malaki naman ang puso nila para sa ibang mga bata. Yes. Talagang tumutulong talaga. Oo. Bakit kaya, no? Pag-usapan natin yan. Siguro, nakikita ko lang dito, no? Ayaw nila ng obligasyon. Responsibility. Responsibility kasi yun eh. Responsibility yung pag-aalaga ng bata, papalakihin mo siya ng tama, at hindi naman yung basta-basta lang pagpapalaki yan eh. Oo, totoo. Kasi i-guide mo siya eh, di ba? From months to 18, 19, di ba? Years to come pa, kahit nasabihin na natin independent na siya sa'yo, i-guide mo pa rin naman yan. Parang walang walang leave yung ganyan. No? Walang so, off siguro, days. ayaw nila ng ganong klaseng obligation, di ba? Tsaka hindi, yung tipong you have to be committed 24/7. Yes, tama. Diba? Kasi di ba pag may anak ka, kahit pamangkin, tapos sa'yo naiwan. Di ba? Hindi yan yung tipong, teka lang, gusto ko maglaro, diyan ka muna, baba kita. Hindi pwede yung iwan ganun. kita dyan, laro lang ako dito. Like kunwari si Laura, di ba? Pinaalaga mo sa akin. Hindi naman pwede yung abang nandyan si Laura, nagtatrabaho lang ako. O kasi titignan-tignan mo siya. Titignan ko talaga siya. Siyempre, ang mga bata, magalaw yan eh. Totoo. Wala naman pag nasa stroller. Malay mo, baka mamaya bigla siyang mahulog, di ba? Totoo. Sisihin mo pa ako. Syempre. Sipain mo pa ako. Syempre. I-dropkick mo pa ako, di ba? Hindi, sa totoo lang, alam mo kahit hindi nga maliit yung bata, basta magulang ka, ikaw, tulad nito, magulang ka, di ba? Hoy, hindi. Ito kaganyan mo. Hindi, magulang doon sa mga pamangkin mo. Ito naman, masyado naman tong defensive. Kinabahan ako doon. Hindi, kapag ganyan na para kang tumatayong parent para sa bata, kahit alam mo kahit anong edad niya, kahit matanda na siya, tama. Still, ilo-look after mo pa din yan eh. Parang ano na siya, normal na siya sa pagkatao mo. Diba, sa kaloob-looban mo na parang titingnan mo to palagi, you'll make sure that he's okay or she's doing fine. Kahit nga yung mga pamangkin ko ngayon na matatanda na, si Jolly Girl tsaka si Jollibee. Hindi. Ay, hindi. Uy, brand dyan. Ay, sorry. Ikaw magbabayad yan, ha? Sorry. Hindi, ito na lang. Vic na lang. Victoria na lang. Victoria. Ayan, tsaka si Alicia. So, ayan, kahit na matatanda na sila, mag-80 na, teenager na, inano pa rin namin sila, inaalagaan pa rin namin sila. Oo, kasi kahit na sabihin na natin napakatanda na nila, at the same time, iba kasi yung panahon niya yun. Totoo. Na-experience na natin yan, di ba? Lalong-lalo na sa mga nagko-commute, kasi yung dalawang yan magko-commute na eh. Marunong na sila. Hindi, matanda na naman. Matanda na sila. Tsaka syempre, di ba, aalalahanin mo pa rin sila. Totoo. Di ba, mag-PPM ka pa rin sa kanila, uy, nasaan ka na ba? Totoo. Di ba? Kasi ganun yung responsibilidad kapag nagkakaroon ka ng anak and at the same time ng mga pamangkin. Totoo, no? Ibang klase din talaga yung yun nga, yung sinasabi namin commitment. At saka parang, hindi siya basta-basta nangyari lang. Yes. Tsaka alam naman natin yung mundo ngayon, ang mundo ay isang malaking Quiapo. Ay, Diyos ko, naipasok mo pa yan. Di ba? And at the same time, sabi nga ni Uncle Ben, no, with great power comes great responsibility. Ito na naman tayo kay Spider-Man. Ay, pinasok mo yan eh, di ba? Pasok ko rin sa Spider-Man. Sige na nga. Ang layo na Carmi Martin kay Spider-Man, ha? Bakit ganun talaga? Tobey Maguire. Medyo medyo social. Sige na. Diba? Well, anyway, yun yung para sa akin, no? Pero, eto naman, perks din naman kapag ikaw ay magkakaroon ng mga anak, no? Oo. Palaging masaya ang nyo, ang kapaligiran nyo. Parang yung para sa akin, Palaging masaya? Oo, masaya. May times na nakakabugnot. Ikaw, oo. Wow, grabe, diretso right in my face, ha? Ano? Ako talaga. O bakit? Hindi, feeling ko laging hindi sa lahat ng pagkakataon masaya, Toby. Okay. May times na nakakainis, nakakapagod, nakakadrain. Pero, may buhay. Ayun, siguro may buhay. May buhay ang mga Pero alam mo, kapag tumanda na yung baby mo, kapag lumaki na, tapos nagkaroon ka pa ng iba pang mga anak, no? Like, for example, 5. Uy! Magkaroon yan 5. Ay, naku, napakasaya niyan. Lalong kapag kayo, nagkasama-sama kayo. Alam mo, dyan ako bilib sa mga nanay nung unang panahon. Di ba yun nung unang panahon, ang dami nilang mag-anak. Oo. After experiencing, ang sakit eh. Yun nga eh. Pero ang galing nila. Sabi ko nga sa nanay ko, ma, ang sakit, ganyan-ganyan, di chover-chover, ganyan. Sabi na nanay ko, sabi mo lang yan. Ako nga, nakatatlo eh. Sabi ko, grabe nga eh, ang sakit eh. Wala sa nanay ko. Ano nagawa yun, no? Nanay ko, 40 na, nag-anak pa. Hindi nga, di ba? Yun nga eh. Ang lupit nga eh.
Pero at the same time, wala tayong magagawa. Nandun na rin naman no? Siguro less yung pressure nung unang panahon. Siguro. Kesa sa mga babae ngayon. Kasi may pressure na rin para sa mga babae ngayon. Kasi mas mahirap yung buhay. Iba na kasi ngayon no? Tsaka sabi kasi nila, dun sa mga napakinggan ko, gusto ng mga babae ngayon na level ang opportunities sa ng lalaki at saka babae. Ang nagiging problema dyan is medyo naiiwan yung side nating mga babae na mag-bear ng child. Yes. Kaya yung iba pansinin mo, yung career ngayon, nauuna yung career nila, late na sila nagkakaroon ng anak. As in, mga 30 plus na ngayon yan na yung trend ngayon. Yan na yung mentality ng mga ibang kababaihan ngayon. Oo, nandiyan na sa edad na yan, 30 plus na sila. Noon, 25. 5. Hindi. 25 ba? 25, yun yung 24 may mga nagkakaanak na yun, noong panahon 23, 24. Yung kasi ang mentality nila Oo. 23, 24, 25, yan na yung age na para mag-asawa. Oo. Diba? Pero ngayon, hindi na no? Hindi na nauso yung mga ganyan. Oo. Talagang 30 pataas na. 30 At pataas. minsan, naisip pa nila, medyo maaga pa pala kapag 30. Minsan nagpo-push pa yan to 35, 38, di ba? Mga ganun. Pero ako sabi na, basta healthy ka, wala kang maintenance, hindi ka high risk yung pregnancy, okay lang naman. Yun. Di ba? Yun Yun lang, napag-usapan lang naman ng mga responsibilidad. Ay nako, responsibilities. Ngayon pa lang, alam mo, at ngayon, ayoko pa talaga mag-asawa. Hindi naman sa ayoko mag-asawa, no? Hindi pa. Ayoko pa sa ngayon. Kasi una sa lahat, kailangan talaga stable na buhay mo. Hindi naman. Sa akin. Para sa'yo. Para sa akin. Pero alam mo, sabi nila, hindi mo nga daw, the more na naiisip mo yan, the more na hindi dadating. Ganun ba yun? Kaya dapat, alam mo yun, kapag may chance, grab lang ng grab. Kasi dadating siya sa puntong hindi ka talaga ready. No one's gonna be ready for that big event sa buhay mo. Lalo na yung mga pagpapakasal, pagkakaroon ng baby. Kaya, para sa akin, sige lang, kung may pwede kang isubi, magsubi ka lang na magsubi. Huwag mo nang tingnan yung sinusubi mo. Basta, or magtabi ka lang na magtabi ng savings. Kasi darating yan bigla. Okay. Hindi yung tipong, may halimbawa, 300,000 ako sa bangko, pwede na ako mag-asawa. Ay, hindi naman sa ganun. Hindi talaga magiging ganun. Tama naman. Mangyayari siya sa time na very unexpected. Pero medyo natakot ako dun sa sinabi mo na unexpected. Kasi baka mamaya. What if, no? Oh my gosh, hindi ka sure! Wag naman sana. Uy! Hindi kayo sure! Medyo nakakatakot. Pero at the same time, no, isipin mo rin na blessing din naman yun. Kapag dumating, di ba? Totoo. Tsaka totoo yung sinasabi. Sorry na, ano yun? Ikaw muna, sige, go. Hindi. Ikaw na, sige na. Masyadong matagal na nawala. Go. Hindi, totoo yung sinasabi nila na kapag expecting, tsaka bubuo kayo ng pamilya, ang daming blessings na dadating. May pagkakataon na syempre kailangan mo pagtrabahuhan, pero ang daming blessing na opportunities. Yun. Kapag ikaw ay naging mommy and daddy. Tsaka pag bumubuo kayo ng pamilya, as in maraming helping hands around. Actually, oo. Diyan papasok yung mga mga tito-tita, lalong-lalo yung mother and father mo, tutulungan ka talaga niyan. At saka yung iba na, totoo yan, Baby Toby. Tsaka yung sinasabi nila na maraming doors na magbubukas na mapoprovide sa'yo yung mga kailangan mo. Yes. Totoo yun. Diba? Magtiwala lang tayo. Tiwala ka sa kanya at sa sarili mo. Totoo. Kaya niya yan. Kasi, eto share ko lang nung buntis ako. Normal sa atin yung nag-overthink ng overthink sa nakukuha ng ganito, ganyan, kasi titigil ako ng hosting. Pero, luckily, kahit buntis ako, may projects na dumadating. Oo talagang ipoprovide talaga sa iyo. In my convenience, kasi nag-voice over lang. So, punta-punta lang ako sa mga studio, ganyan. Tapos, oh my gosh, may ganong mga opportunities. Diba? Biglang pupunta kung kailangan mo talaga yun. Kasi mahal naman talaga ang pagpapanganak Totoo. Sobra. Tapos after pamanganak, di ba yung mga gatas, yung mga check-up. Hindi lang yan. Yung yung habang nagpapahinga ka, yung kakascroll mo sa mga online shopping. Yun yung mga pambayad. Saan ko kaya kukunin yung pambayad? Out of boredom. Totoo to sa mga nanay, di ba? Kapag nagpapadede, ganyan. Tapos wala ka namang ibang entertainment kundi cellphone. Sa cellphone may mga shopping application. Ganyan. Ang dali-dali na mag-add to cart. Buy now. Scroll ka. Scroll. Tapos pag meron ka nakita na na pangbata na pwede kay baby, bibilhin mo. Di lang yan, mga makeup. Kasi I deserve this. Totoo yan.
panay ang Nako. dating ng mga parcel. So, yung mga Mm-mm. pambayad sa mga ganon. So, yun pala. And so much more. Ang ako kasi, inaay ko, ang ina-expect ko na sasabihin mo, no, mga pangangailangan ng baby mo eh. Oo. ng pampacheck up ni Laura, di ba? Oo. Tapos, hindi naman Kasama na yun. pang vitamins, di ba? Oo. Okay. Pero nandun na rin yung mga parcel-parcel, Luho, ganun. ganyan. Luho na. Tawagin na natin luho. No. Luho! Pero totoo yun. Nakaka-relate sa akin yung Well, mga oo. mudra dyan. Deserve mo naman talaga yun eh. No? Kasi Deserve mo syempre, yun, Diyos ang ko. hirap din naman talaga na mag-alaga ng bata. Di ba? Oo. Lalo na pag 9 months, di ba? Mm. Isip mo, 9 months na nasa tiyan mo. Mm-mm. Grabe, ang hirap kayo. Kain ka pa ng kain. Ang Oo. hirap pumanik panaog. Oy, totoo. Diba? Wala na magkasya sa iyong damit. So, Oo, bibili ka ng yun damit na pa. medyo komportable ka. Mm-mm. Lahat ng sapatos mo, hindi mo maisuot dahil lumaki yung paa mo. Mm-mm. Bumalik na ngayon, ang galing. Oh, di ba? Oo. Ang sexy mo nga ngayon eh. Awa, Ano ba? Tingin nga doon sa kabila. Ay, Ann Curtis. Uy, dito. Eh, sa kabila. Ay, Solan Newsap. Oh sa harap, my sa God. harap. Ano? Undin. Oy, Bastos. Charot lang. Ganda-ganda mo Bastos. ngayon. Oo. We're having trouble playing this. Sige na nga. Ay, Ay, nako. nako. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, ang kasama matakalandian ng hot baby boy ng radyo. Of course, walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede nyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Uy, hindi natin na-congratulate si Gandang Kara. Uy! Congratulations! Well, congratulations! Gandang Kara for winning Female Radio DJ of the Year. Alak magkakangka eh. Inisip ko kasi kung ano yung Oo. napanalunan niya. Yes. DJ of the Year. ayun. Congratulations, Coral! Balita ko manlilibre siya ngayon ng milk tea. Oo nga, si Kara manlilibre ngayon. Dapat lang nanalo. Hindi pa tayo Nag-award. hindi pa tayo nagkikita ulit mata sa mata, girl. Ayan. Congratulations for winning Radio DJ of the Year ng VP Choice Awards. Yes, Diba? congrats, girl. Anyway, for our next song, dahil sila ay mag-concert ngayon dito sa Pilipinas, 98 Degrees with the song I Do. Dito lang yan sa estasyong Same. Pero, iba. We are number 1, 06.7. Energy FM, Pangga. O wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Please do like, share, follow, and subscribe to our social media pages at Energy FM 1067 on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. Samahan mo na rin ako sa ating Facebook Live and TikTok Live sa programang Lihim ng Liham every 8 a.m. to 11 a.m. Pangga ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.